Matagal pinatatag ng Rusya ang presensya nito sa Dagat Baltiko. Kailangan talaga nila yon dahil mahalaga ang dagat na yan sa Rusya bilang pangunahing daanan ng langis palabas ng bansa. Tindarget at pinaputukan ng Ukraine ang pangunahing daanan ng langis ng Rusya sa Dagat Baltiko. Paulit-ulit sinisira ang mga bagay na di na kayang palitan ni Putin. 3 gabi ng magulo sa Rusya. Binunot ang itim na puso ng Baltiko. Dumudugo ang imperyo ng langis ni Putin. Ngayon, para malaman ninyo ang ginagawa ng Ukraine sa rehiyong Baltiko, pupunta tayo sa Kryshi Oil Refinery sa Leningrad Oblast, Rusya. Noong mga unang oras ng Marso, 26 na pakawala ang Ukraine ng matinding pag-atake ng mga drone sa refinery na iyon na siyang responsabele sa pagproseso ng krudong langis ng Rusya para gawing mga produktong magagamit tulad ng fuel at mga pampadulas. Naganap ang pag-atake habang ilang beses nang lumampas sa $100 kada bariles ang pandaigdigang presyo ng langis mula nang simula ng US ang Operation Epic Fury sa Iran. Ang mga pag-ataking ito ay para iparating kay Putin na hahadlangan ng Ukraine ang plano niyang makinabang sa mataas na presyo ng langis sa bawat hakbang ng laban. Si Robert Grovdi, dating komandante ng Madea Birds at kasalukuyang pinuno ng puwersa ng Ukraine para sa unmanned systems, ay gumamit ang telegram para ipaliwanag ang epekto ng mga lumilipad na parusa ng Ukraine sa Kryshi. Ang langis mula Siberia ay dinadala sa Kiev Oil Refinery, Kryshi Refinery, at sa mga pantalan ng Transneft Primorsk at Ust-Luga bilang diesel o krudong langis, siyaka iniimbak at pinapakain gamit ang sobrang langis ng matandang nasa bunker. Sa nakalipas na 3 araw, medyo nasira sa tulong ng malayang Ukrainyano na si Pata na may palabas ng pyrotechnics. Mapanuyang naghayag si Broidy sa pag-anunsyo ng pag-atake ng Ukraine. Nagbiro siya tungkol sa paglikha ng Ukraine ng bara sa pangunahing Baltic Oil Refinery ng Russia. Naabutin pa ng ilang araw bago mapatay ang apoy at malinis ng Russia ang pinsalang dulot ng mga drone ng Ukraine. Sa amin, parang kulang pa sinabi niya. Nagbigay ang Euromaidan Press ng mas konkretong detalye na binanggit na ang pinakahuling pag-atake sa Baltic Sea Oil Network ni Putin ay nagpatumba sa ilan sa mga pangunahing unit ng pagproseso ng langis ng Kryshi Refinery, na siyang dahilan kung bakit napilitang tumigil ang pagproseso ng krudong langis. Hindi ka makakagawa ng gasolina at diesel kung nasusunog ang processing unit mo. Para kay Putin, nangangahulugang hindi na kayang gawin ng Russia ang mga produktong langis na pinapadala sa mga sundalong nasa mga frontline sa Ukraine at ibinebenta ng Russia sa mga customer nito upang may pagpatuloy ang pananakop sa Ukraine. Bukod sa mga processing unit, tinamaan din ng mga drone ng Ukraine ang 2 storage tank sa refinery. Kaya pati ang langis na handa para sa pagproseso o mga pinong produktong handa ng ipadala ay nasusunog sa Kryshi. Maaring may iba pa. Tinataya pa ang tunay na lawak ng pinsala. Walang palatandaan ng karaniwang pahayag ng Russia na ang Ukrainian drone debris ang sanhi na nagpapakitang abalang mga autoridad sa Leningrad sa pag-apula ng sunog sa Kryshi. Ito ang huling bagay na gusto ni Putin na makita sa Kryshi, dahil ang particular na refinery na ito ay mas mahalaga sa Russia kaysa sa gustong ipakita ng kanilang presidente sa mga tao. Ang Kryshi ay hindi lang ordinaryong oil refinery. Matagal nang tinatarget ng Ukraine ang mga refinery ng Russia para pigilan ang kita ni Putin mula sa langis. Ibang Kryshi dahil isa ito sa mga pangunahing bahagi ng makinarya ng langis sa Baltic Sea na matagal nang binubuo ng Russia sa loob ng mga dekada. Nilinaw ito ng Bloomberg sa kanilang ulat tungkol sa pag-atake ng Ukraine, kung saan binanggit nila ang Kryshi facility ay dinisenyo para magproseso ng higit 400,000 bariles ng langis araw-araw. Nakatutok ito sa paggawa ng diesel, gasolina at light fuel oil na ipinapadala ng Russia sa kanilang mga kliyente. Ayon sa Euromaidan Press, ang Neft Refinery sa Kryshi ay isa sa 3 pinakamalalaking planta ng pagpuproseso sa Russian Federation. Humahawak ito ng 20 hanggang 21 milyong toneladang krudong langis taon-taon. At bukod pa sa kahalagahan nito bilang refinery na gumagawa ng mga produktong pang-export, ang Kryshi ay kumakatawan din sa 6% ng kabuuang kapasidad ng pagpuproseso ng Russia at gumagawa ito ng mga fuel na ginagamit ng sandatahang lakas ng Russia at ng mga mamamayan nito. Tinamaan lang Ukraine ang tamang refinery sa maling oras para kay Putin. Habang tumataas ang presyo ng langis dahil sa Operation Epic Fury, umaasa si Putin na ang Kryshi Refinery ay magdadala ng bilyon-bilyong dolyar sa Russia na hindi nila sana makukuha. Ngayon, nasusunog na ito. Kahit masama na ito para sa diktador ng Russia, ang mga issue sa Kryshi ay pinakabagong problema pa lang sa Russia. Sa likod nito, may mas malaking problema pa.
Nagsasagawa ng mga pag-atake ang Ukraine sa buong rehiyon ng Baltic. Ang nangyari sa Kurishi ay isa lang sa mga sunod-sunod na pag-atake nitong mga araw. Nalayong pigilan ng operasyon ng lanis ng Russia sa Baltic Sea. Sa loob ng 3 sunod-sunod na araw, mula Marso 23 hanggang Marso 26, ang mga drone ng Ukraine ay lumilipad. Minsan umaabot na mahigit 1,000 kilometro o mahigit 620 milya para paulit-ulit na tamaan ang mahahalagang target sa rehiyon ng Baltic. Bukod sa mga refinery, tinatarget din ng Ukraine ang mga sentro ng pagluwas, mga terminal at halos anumang inaasahan ng Russia para may labas ang likidong ginto nito mula sa bansa at mapunta sa mga mamimili nito. Sa loob ng 3 araw, ilang mahalagang pantalan ng Russia sa Baltic Sea, kabilang ang Primorsk at Ust-Luga ang tinamaan. Pinagsama, ang dalawang pantalan ang nag-export ng 47 milyong toneladang produktong petrolyo noong 2025 ayon sa ulat ng United 24 Media. Ang laki ng bilang na yon ay napapakitang bilyon-bilyong dolyar ng maruming pera ng langis ng Russia ay dumadaan sa dalawang pantalan na ito. Sa ngayon, wala sa kanilang maayos dahil tinamaan sila ng kasing lakas ng mga drone ng Ukraine na sumira sa Kurishi Oil Refinery. Unang tinamaan ng Primorsk sa 3 target. Noong Marso 23 ng madaling araw, sinalakay ng mga drone ng Ukraine ang pantalan malapit sa St. Petersburg. Bandang 4:00 ng umaga, napahiya si Gobernador Alexander Drostenko nang aminin niyang nasira ng mga drone ng Ukraine ang tangking imbakan ng fuel. Pero tinatago ni Drostenko ang lawak ng pinsala. Noong Marso 26 iniulat ng The Insider na 5 o 6 na tangke ng imbakan sa Primorsk ang nasira ng drone ng Ukraine na nagdulot ng makapal na usok na umabot ng halos 200 kilometro o mahigit 120 milya papasok sa Russia. Kahit ang mga nakakita sa nasusunog na daungan ay alam na drone ng Ukraine ang umatake dahil sa usok. Pagkalipas ng 2 araw, inulit ito ng Ukraine. Noong Marso 25 balitang tinarget ng drone ng Ukraine ang daungan ng Ust-Luga. Bumiyahe ang mga drone ng halos 1,000 kilometro mula sa anggaran ng Ukraine noong gabi ng Marso 24-25. Sa huli, tumama ang mga ito sa Ust-Luga na may matinding lakas at nagdulot ng hindi bababa sa 10 pagsabog. Nag-iwan din ito ng malakas na liwanag mula sa langit na nakita ng mga residente sa malalayang lugar. Si Drozdenko ang nag-ulat ng pag-atake para sa Russia. Tinawag itong maliit na pagsiklab. At sinabing 56 drone ng Ukraine ang napabagsak ng air defenses. Ngayon, iba ito sa sinasabing debris ng drone. Iyan ang may bibigay nating kredito kay Drozdenko. Pero ang mga ulat mula sa lugar ng insidente at mga larawan mula sa satellite ay nagsasabi ng ibang kwento. Ayon sa Telegraph, ang apoy mula sa maliit na pagsiklab ay umabot ng mahigit 100 metro o 300 at 20 talampakan ng taas. Ayon sa ulat, 4 na beses tinamaan ng Ukraine ang Ust-Luga sa 5 magkasunod na gabi hanggang Marso 28. Nawasak ng pier ng pagkakarga ng langis ng Ust-Luga. May pinsala rin sa mga suportang estruktura at storage tank na nagpapakitang hindi maliit na insidente ang pag-atake ng Ukraine. Tuloy ang pag-atake ng Ukraine sa Ust-Luga. Sinisira nito ang lahat ng pinaghirapan ng Russia para sa industriya ng langis sa Baltic Sea. Malaki ang bigat ng paulit-ulit na pag-ataking ito, at ito ay nagdudulot ng paglala na lubos na ikinagulat ni Putin. Sapat na ang 3 pag-atake sa loob ng 3 araw sa mahalagang infrastruktura ng langis ng Russia sa Baltic Sea. Iyan ay isang malaking pag-atake na resulta ng mahusay na pagpaplano ng Ukraine at mahinaang depensa sa himpapawid ng Russia. Tinamaan ng Ust-Luga ng 4 na beses sa wala pang 1 linggo, at ang Primorsk naman ay 3 beses sa 5 araw. Ayon sa Euromaidan Press. Ang nakikita natin dito ay isang koordinadong kampanya na ayon sa energy analyst na si Boris Aronstein ay itinuturing na pinakamalaking banta sa pag-export ng langis at mga produktong langis ng Russia mula nang magsimula ang digmaan. Dagdag ng parehong eksperto, ang pagiging maingat, lawak, direksyon at tiyempo ng mga pag-atake ay nagdulot ng epekto na sa aking karanasan ay hindi ko naranasan sa mahigit 4 na taon ng digmaan. Maring balak ng Ukraine ulitin ang ginawa nito sa Feodosia Port sa Crimea noong 2025. Matapos ang 2 pag-atake ng Ukraine noong Setyembre at Oktubre ng nakaraang taon, tinaya ng Institute for the Study of War na maaring hindi na muling mapagana ng Russia ang pantalan habang may labanan sa Ukraine. Ang mga pag-atake sa Feodosia ay sumira sa kontrol ni Putin sa ilegal na inangking Crimean Peninsula. Ngayon, mas malaking banta sa kakayahan ni Putin
na magdigmaan ang mga pag-atake sa Baltic Sea. Ipapaliwanag namin sa inyo kung bakit sa ilang sandali lamang. Habang nandito na rin tayo, kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong makita pa, mag-subscribe ka sa The Military Show para hindi mo mamiss ang alinman sa aming mga video. Si Putin ay nanuod lang itong nakaraang linggo habang sinira ng Ukraine ang dalawang mahalagang oil port ng Russia sa Baltic Sea. At ngayon, isa na namang oil refinery ang nasusunog na hindi niya mapigilan. Ang refinery sana ang nagsusupply sa dalawang port na yon, kung hindi rin sana nasusunog ang mga yon. Habang nagtatago si Putin kung saan mang lungga ang nahanap niya para sa sarili niya, ang buong operasyon ng langis ng Russia sa Baltic Sea ay nasusunog. Literal. Ang mga port na inatake ng Ukraine ang naglo-load at nagpapadala ng halos 1,000,000 bariles ng langis araw-araw. Ayon sa The Telegraph, kumikita ngayon ang Russia ng halos $760 milyong kada araw mula sa langis. Mulay, ang pagtaas ng presyo ay dulot ng pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz, na siyang pangunahing dahilan nito. Iniulat ng United 24 Media na maaring abutin ng mahigit 2 linggo bago maayos ng Russia ang dalawang daumen sa Baltic Sea, base sa pagkukumpuni sa Novorossiysk matapos ang drone attack noong Marso. At sa katapusan lang ng buwan, nagsimunang bumalik ang mga tanker sa daungan na iyon. Ipinapalagay ng takdang panahong ito ng pagkukumpuni na hindi basta patuloy na aatakihin ng Ukraine ang mga daungan at refinery na ito ng paulit-ulit hanggang sa wala nang matira sa mga ito. Alam ng Ukraine na kaya nitong gawin ito matapos ang sunod-sunod na matagumpay na pag-atake sa infrastruktura ng langis ng Russia sa Baltic Sea sa loob ng 1 linggo, na nagpapakita ng mahina o kulang na depensa sa himpapawid ng Russia sa Primorsk, Ust-Luga at Karishi. Ngayon, tignan natin ang lawak ng pinsalang nagawa ng Ukraine sa 1 linggo ng matinding pag-atake. Iniulat ng United 24 Media na may 18 tanker sa mga pantalan ng Primorsk at Ust-Luga noong Marso 22 isang araw bago simulan ng Ukraine ang pag-atake. Para sa konteksto, halos kalahati ito ng kapasidad ng lahat ng oil port ng Russia ayon sa ulat. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang mga rutang ito sa Baltic Sea para kay Putin. Malaking epekto sa operasyon ng langis ng Russia ng ilang linggong pagsasara ng Ust-Luga at Primorsk. Noong Marso 22, iniulat na walang dumating na tanker sa Novorossiysk, na siyang pangunahing oil port ng Russia sa Black Sea. Sa Russia, ilang daungan na lang sa Arctic at Pacific ang natira. Pero hindi angkop ang mga ito sa pag-export ng langis, kaya karamihan ng langis ay dumadaan sa Baltic. Ngayon, nagmamadaling ilipat ng mga tagagawa ng langis sa Russia ang kanilang produkto mula sa mga apektadong Baltic seaports. Ayon sa oilprice.com, ang pagkawala ng Ust-Luga at Primorsk ay nagbawas agad ng halos 40% ng export capacity ng langis ng Russia. Dahil dito, sinusubukan ng Transneft na ilihis ang kanilang langis mula sa mga pantalan na iyon, kahit limitado ang ibang opsyon nila. Ang langis na iyon ay kailangang dalhin sa mga pantalan sa Arctic at Pacific na nabanggit na natin, na daan-daang kung hindi man libu-libong milya ang layo mula sa mga Baltic seaports ng Russia, o kaya ilalagay ito sa imbakan kung saan ito'y mananatili at magiging madaling target para sa mga drone strike pa ng Ukraine. Ayon sa ulat, may ilang opsyon ng Russia sa Black Sea. Pero dahil na yun lang ulit aktibo ang Novorossiysk, limitado ang mga ito. Kahit nagbukas muli ang pantalan, kulang pa rin ang infrastruktura ng Russia para mapanatili ang bilis ng pag-export. Dagdag pa, Novorossiysk yon sa Black Sea. Mas target ito ng Ukraine kaysa Baltic seaports, kaya ang pagpapadala ng langis at tanker doon ay parang anyaya sa mga drone ng Ukraine. Panahon na raw para tamaan ulit ang Novorossiysk. Parang paikot-ikot lang ang langis ng Russia sa bansa dahil sa Ukraine, kaya hindi ito na ibebenta. Kung di nabebenta ang langis, wala ring kita ang Rusya. Balikan mo yung sinabi namin kanina. Ang Russia ay kumikita ng $760 milyong kada araw sa pag-export ng langis mula na magsimula ang Operation Epic Fury sa Iran. Nababawasan ito ng $304 milyong habang sarado ang Ust-Luga at Primorsk kung totoong 40% ng export ang nabanggit kanina. Maaring mas malaki pa dyan. Sabi ng oilprice.com, ang dalawang sirang Baltic port ang may 60% ng kalakalang pandagat ng langis ng Russia. Ibig sabihin, higit 450 milyon ang nawawala mula sa dolyar. 760 milyon kada araw habang sarado ang dalawang port na yon. Anuman ang tamang bilang, kailangang harapin ni Putin ang malaking butas sa industriya ng langis ng Russia na aabot sa $100 milyong at hindi basta ito papayagan ng Russia. Bakit?
Ang dagat Baltic ay mahalaga sa Russia at sa pagsalakay ni Putin sa Ukraine. Hindi lang dami ng langis na dumadaan sa daang tubig, na ito ang dahilan kung bakit napakahalaga nito para sa Russia. Talagang matalino ang naging estratehiya ng Ukraine sa aspetong yon. Una, paulit-ulit nilang tinarget ang mga pantalan sa dagat Baltic. Sinira ang mga terminal at imbakan. Sa pag-atake sa Kharkiv, mas lumalim pa ang pagpasok ng mga drone ng Ukraine sa loob ng bansa. At ngayon ay sinisira na nila ang mga pasilidad na nagsusupply sa mga pantalan na yon. Ngayon, malamang na makakita tayo ng mga kasunod na pag-atake laban sa Kharkiv, pati na rin ng iba pang mga pag-atake sa kandurang bahagi ng Rusya. At marahil ay mas marami pang pag-atake laban sa Primorsk at Ustaluga. Isa itong maraming antas na diskarte. At ang dahilan kung bakit ito napakatalino ay dahil ang Baltic Sea ay hindi lang basta kung saan kumikita ng malaking pera ang Rusya mula sa langis nito. Ang dagat na ito ang kailangang kontrolin ng Rusya dahil ito ang pinaka-epektibong ruta ng langis ng bansa papunta sa mga bansang bumibili nito. Matagal nang binabanggit ng US Naval Institute mula Setyembre 1950, 8 at walang nagbago para sa Rusya mula Cold War era. Ang dagat Baltic ang lahat para sa Rusya. Isang lifeline na unti-unting nasasakal. Una, dahil sa dami ng NATO member na nakapalibot dito, kaya tinawag itong lawa ng NATO. At ngayon, dahil sa pagpapakawala ng Ukraine ng mga lumilipad na parusa laban sa mga oil port ng Rusya sa reyon. Noong Enero 2026 itinuro ng sanctions Russia na ang Baltic ay naging mas mahalagang lifeline para sa Rusya matapos ang mga parusa ng kanluran. Ito ang pinakaligtas na ruta ng pag-export ng langis ng Rusya sa Europa dahil hindi ito naabot ng long-range drone ng Ukraine. Ang mga dauman sa Black Sea ay apektado at nakita natin ang unti-unting paghina ng mga pasilidad pandagat ng Rusya sa dagat na yon mula pa noong nagsimula ang digmaan. Pero ligtas ang Baltic Sea. Itinuturing itong sagrado ng Rusya, isang epektibong ruta palabas para sa kanilang lanis na saklaw ng mga parusa at naging mahalagang daanan ng kanilang pag-export. Ngayon, nagbago ng lahat. Sa isang linggong tuloy-tuloy na pag-atake ng Ukraine sa mga daungan at oil refinery sa Baltic Sea, ipinakita nilang abot na nila ang dating inakalang ligtas na daanan ng Rusya. Hindi na kailangan ng Ukraine targetin ng Shadow Fleet ships sa Baltic Sea. Kung wawasakin nito ang mga dauman at refinery, na siyang ginagawa nito ngayon, mawawala ng saysay para sa Shadow Fleet na naroon pa sa Baltic Sea. Ngayon, hindi lang ito tungkol sa langis at pera para sa Ukraine. Mahalaga man ito. Ang mahalaga ay ang mensaheng ipinapadala kay Putin. Isang mensahe na malinaw na nagsasabi sa lider ng Russia na ang Ukraine sa 2026 ay malayo na sa Ukraine ng 2022 na noon pa'y napigilan na ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar. Sa loob ng 4 na taon, naging makapangyarihang puwersang militar ang Ukraine. Ang mga long-range drone na bumagsak sa Ustaluga, Primorsk at Kharkiv ay bagong halimbawa ng lumalalim na kampanya ng Ukraine sa malalayang pag-atake gamit mas makapangyarihang drone. Ngayon, unti-unting winawasak ang linya ng buhay sa dagat Baltiko na pinagkakatiwalaan ni Putin mula simula ng kanyang digmaan at lalo pang naging kumikita ng Marso. Dekada bago nabuo ng Russia ang linyang ito, pero winasak ito ng Ukraine sa halos isang linggo. Nagsimula ito sa Primorsk. Nakatakihin ng Ukraine ang pantalan, inakala ng marami na isang beses lang ito at lilipat na sila sa ibang targets. Ipinakita ng pag-atake na may makapangyarihang bagong sandata ang Ukraine, kaya posible ang mga nangyayari ngayon sa Baltic. Tuklasin kung anong sandatang yon at bakit mahalaga ang Primorsk sa Moscow sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para mapanood pa ang iba pa naming balita tungkol sa mga pinakabagong pag-atake ng Ukraine sa malalim na loob ng teritoryo.